Chapter 16. Kinagat ko ang labi at ngumisi. Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya damit sabay hila at tingkayad. Napasinghap siya at namilog ang mata nang halikan ko siya sa labi. Claudia, bulalas ni Owen at bahagya akong tinulak. Kumagat labi naman ako at malagkit na tumingin sa kanya. What? Don't you like my kisses? Sensual na pinasadahan ko ng daliri, ang kanyang pisngi at labi. Napulunok naman siya at inalis ang kamay ko sabay atres. Maling halikan mo ko, Claudia. Asawa ako ng kaibigan mo. Tumaas ang kilay ko at humakbang palapit sa kanya. And so, hinaplos ko ang dibdib niya pababa sa tiyan at puson. Ngunit muli niyang hinawakan ang kamay ko. Claudia, lasing ka. Ang mabuti pa bumalik ka na lang sa kwarto mo. Saad niya sa tila nahihirapang boses. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at napapalunok pa. Napangisi nornan ako. Alam kong naaapektuhan na siya sa akin. Bumaba ang tingin ko sa harapan ng pajama bottom niya. Nakita kong may umbok na yun. Kumagat labi ako. Malaki din kaya siya gaya ng kay Marcus at Axel. Pero laging banibida sa akin ni Jessie kung gaano siya laging satisfied kay Owen. Magaling daw ito sa kama at solid bumayo. Dinakma ko ang umbok sa harapan ng pajama ni Owen. Claudia, you're hard, Owen. Tinitigasan ka sa akin, no? Pilyang tanong ko sabay pisil sa kargada niyang matigas na nga. At mukhang malaki din talaga siya. Yumigting ang panga ni Owen at nag-apoy sa pagnanasa ang kanyang mga mata. Stop it, Claudia. Anes niya pero kulang sa diin ang kanyang boses. Alam kong malapit na siyang bumigay. Mapangahas na pinasok ko ang kamay sa loob ng pajama ni Owen at direktang hinawakan ang kanyang kargada. Sumanghap siya at hinawakan ang kamay ko. Hinagod-hagod ko naman ang kanyang kahabaan na lalo pang tumigas. Napangisi ako dahil hindi ako na-disappoint. Mahaba at may katabaan rin ang kargada niya. Claudia, itigil mo yan. Saway niya sa akin. Talaga. Gusto mong tumigil ako. Pinisil-pisil ko ang ulo ng kargada niya at ikot-ikot ko pa ang hinlalaki sa maliit na butas. Napangisi ako nang may makapa ng malagkit. Mali itong ginagawa mo, Claudia. Anas niya sa mabigat na hininga. Nalulukot na ang kanyang mukha at alam kong nasasarapan na siya sa aking ginagawa. Pero masarap, hindi ba? Nanunuksong tanong ko pasabay salsal sa kahabaan niya. Tumigas ang panga niya. Magagalit si Jessie kapag nalaman niya itong ginagawa mo sa akin. Hindi niya malalaman kung hindi natin sasabihin. And you know what, Owen? Magkasundo kami ni Jessie sa lahat ng bagay. Hindi kami maramo sa isa't isa. Kung ano ang akin ay pinapahiram ko sa kanya. Ganon din siya. Noong hindi pa kami kinakasal, we exchanged partners. Minsan nagsasalo pa kami sa isang lalaki. Ganon kami ka-close ni Jessie. And I think hindi naman siya magagalit kung titikman kita, pers huwag na lang natin sabihin sa kanya. Tuldok. Pero maling-mali pa rin ito, Claudia. Ayokong saktan si Jessie. Mahal na mahal ko siya. May pamitik na inis sa dibdib ko. Lalo lang tuloy yumigting ang kagustuhan kong makuha siya. Ano naman ngayon kung mahal niya si Jessie? At kung mahal niya talaga si Jessie dapat ay itutulak niya ako palayo at hindi ako hahayaang hawakan siya. Alam ko namang mahal mo ang kaibigan ko, Owen. Hindi naman kita aagawin sa kanya. Gusto ko lang umamo ng kaunting atensyon sa'yo. You know. Sobrang lungkot ko ngayon dahil nakikipaghiwalay sa akin si Marcus. Pakiramdam ko, ang pangit-pangit ko at wala nang lalaking magkakagusto sa akin. Tuldok panipik, pinalungkot ko ang boses at kunwaring maiyak. Huwag mong isipin ang bagay na yan, Claudia, maganda ka at sexy. Walang lalaking hindi magkakagusto sa'yo. Kung hiwalayan ka man ng asawa mo, may darating ding tamang lalaki para sa'yo. Talaga, sa tingin mo, yes lumunok ako, but I feel so sad and alone, Owen please help me. Saad ko sa mahinang boses habang ginagalaw ko ang kamay sa kanyang kahabaan. Mahina naman siyang umungol. Anong bang klaseng tulong ang gusto mo? Malagkit akong tumingin sa kanya at pinapungay ko ang mga mata. Tulungan mo akong makalimot kahit sandali lang, Owen. Gusto kong maramdamang importante ako. Kinuha ko ang isang kamay niya at nilusot ko sa loob ng nightie sabay dikit nun sa aking pempem. Nakaramdam naman ako ng kiliti sa pagsayad ng kanyang kamay na ikinakibot ng pemp ko. Wala kang tipan.
Manghang-anas niya. Sa labi ko tumugon naman ako at nakipag-espadahan pa ng dila sa kanya. Ang takaw mo pala sa burat. Wika niya nang maghiwalay ang labi naman. Pilya naman akong ngumisi. Ang sarap kasi. Kakaibang libog ang nararamdaman ko ngayon. Exciting at tagos hanggang buto ang sarap. Ganito ang nararamdaman ko kapag bagong lalaki ang titikman ko. Idagdag pa na asawa siya ng kaibigan ko. Iba ang thrill. Mas exciting. Ganito ang nararamdaman ko noon nung una kong matikman ang asawa ng stepsister kong si Alicia. Pakiramdam ko ako ang pinakamagandang babae at pinakamasarap. Masarap sa pakiramdam na naaagaw ko ang atensyon nila sa mga asawa nila. Napatili ako ng sipsipin ni Owen ang mani ko. Pero agad naman niyang tinakpan ang bibig ko. Nang inig ang mga hita ko kasabay ang pagbulwak ng katas ko. Tumirik ang mata ko sa sarap. Ang sarap ng pempem mo, Claudia. Anas niya habang kinikiskas ng kamay ang kwebo kong nagal alawa. Mas masarap pa sa pempem ni Jessie. Ngumisi siya. Parehas masarap ang pempem nyo. Sarap na sarap ako sa bawat bayo ni Owen, kuhang-kuha niya ang kiliti sa loob ko sa tuwing sinasagad niya ang kargada niya. Parehas sila ni Axel na masarap kumuntot. Pero ibang level lang si Owen dahil may kasamang lamang ang bawat romansa niya. Gaya ngayon, hinahalik-halikan niya ang balikat ko habang binabayo niya ako. Pakiramdam ko ay babaeng-babae ako. Ganito ang iniisip ko noon na gawin ni Marcus sa akin. Yung aangkinin niya ako na may kasamang lamang. Pero kahit kailan ay hindi niya yun ginawa. Inaangkin niya lang ako para makaraos siya at madalas ay iniiwan pa niya akong bitin. Sabik ako sa pagmamahal niya pero mademo siya. Kaya kasalanan niya kung bakit naghahanap ako ng atensyon sa ibang lalaki. Panipik. Patanjin tingin ako kay Marcus habang isa-isa kong nilalagay ang mga dokumentong napirmahan na niya sa mga folder. Napapansin ko kasing parang matamlay siya at panay ang hilot sa sentido at bridge ng ilong. Mukhang may nararamdaman siya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Are you okay, Marcus? Nagangat siya ng tingin sa akin mula sa near-review na dokumento at ngumiti. Yes, I'm okay, sweetheart. Tumaas ang kilay ko at hinawakan ang noo at leeg niya. Medyo mainit siya. May sinat ka. Turan ko. Ngumisi siya. Sinat. Ako ko bata. Natatawang saad pa niya. Inismiran ko siya. Hindi lang bata ang pwedeng magkasinat, no? Wait, kukunin ko yung thermometer at kukuha ako ng gamot. Akmang tatalikod na ako pero hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na, Niva. I'm okay. Mawawala din ito mamaya. Hinawakan ko ang kamay niya at tinanggal. Walang salitang tumalikod ako at lumabas ng opisina. Tumungo ako sa pantry at kinuha doon ang medicine kit. Kumuha ako ng isang tableta ng paracetamol at kinuha ko rin ang thermometer. Kumuha din ako ng isang bote ng tubig at bumalik sa opisina. Nga, utos ko kay Marcus. Ngunit nakatingin lang siya sa akin na para bang may mali sa ginagawa ko. Nakakunot pa ang kanyang noo. Bumantong hininga ako. Come on, Marcus. Open your mouth pars malaman natin ang temperatura mo. Napabuntong hininga din siya. I told you I'm okay. Hindi ko na kailangan ng ganyan. You're not okay. You are sick. Tinitiis mo lang. Bilang girlfriend mo nag-aalala ako sa'yo. Hindi ko kayang magtiis na nakikita kang may dinaramdaman. Kaya ibuka mo na yung bibig mo. Pamimilit ko pa sa kanya. May katigasan din pala ang ulo niya. Akala ko yung ulo lang niya sa ibaba ang matigas, pati rin pala ulo niya sa itaas. Ngunit ilang sandali muna siyang nakipagtitigan sa akin bago niya binuka ang bibig. Nilagay ko ang thermometer sa ilalim ng dila niya. Nakatitig lang siya sa akin habang hinihintay na tumunog ang thermometer. Para siyang inosenteng bata na may sakit na nakatingin sa ina niya. Nang tumunog ang thermometer ay hinugot ko na yun mula sa bibig niya. 38.1 degrees Celsius ang temperature niya. Umi-NGOs ako at pinakita sa kanya ang thermometer. Kita mo, may lagnat ka, tapos sasabihin mong okay ka lang. Hindi siya umimik at hinimas lang ang batok. Napangisi naman ako. Ganito pala siya kapag may sakit. Tahimik. Binuksan ko ang plastic bottle ng mineral water at inabot yun sa kanya pati na ang paracetamol. Inumin mo na ta. Hindi naman na siya nakipagtalo at kinuha na ang paracetamol at hinagis yun sa bibig sabay inom ng tubig. Naubos niya ang laman ng bote. Ang mabuti pa magpahinga ka muna, o kaya ay umuwi muna.
Suhestyon ko at sinukli ng mga daliri ang kanyang buhok. No, dito lang ako. Nakainom na ako ng gamot. Bababa na rin ang lagnat ko. Tanggi niya. Okay, kung yan ang gusto mo. Pero magpahinga ka muna. Mahiga ka muna sa couch at umidlip. Tumingin siya sa akin. But I need to finish this. Aniya at hinawakan ang dalawa, papel. Kinuha ko naman yun at binalik sa loob ng folder. Pero hindi mo mare-review ng maayos yan kung may nararamdaman ka. Kaya dapat magpahinga ka muna. Come on, stand up. Doon ka muna sa couch magpahinga. Hinawakan ko siya sa braso. Bamantong hininga pa siya bago tumayo. Para ka namang nanay ko. Ngumuso ako. Ikaw naman parang bata. Matigas din pala ang ulo mo. Akala ko ulo mo lang sa ibaba ang matigas eh. Pati rin pala ulo mo sa taas. Ngumisi siya sa akin. Damn. Bigla ka tuloy na miss nito. Aniya at tinuro ang harapan ng pantalon na may umbok na. Malabog talaga ang gwapong mama na ito. Kahit may sakit malabog pa rin. Saka na yan. Magpahinga ka muna. Sige na, doon ka na sa couch. Halos ipagtulakan ko na siya sa mahabang couch, sumunod naman siya at naupo sa couch. Kinuha ko naman ang throw pillow at nilagay sa dulo para maging unan niya. Pinahiga ko siya, sumunod naman siya, ramdam ko nga ang mainit na singaw ng kanyang katawan. Hinawakan ko ang kwelyo niya. What are you doing, sweetie? Akala ko ba pagpapahingahin mo ko? Mukhang may iba kang balak. Tuldok panipit, pilyong turan niya sa magaspang na boses at mahinang tumawa. Tanggek, tatanggalin ko lang ang necktie mo para makahinga ka ng banayad. Natatawa ring sabi ko at tinanggal na ang necktie niya. Binuksan ko rin ang ilang butones. Sunod naman ay lumapit ako sa paanan niya at tinanggal ang sapatos niya. Hayan, kahit papaano makakapahinga ka na ng maayos. Saad ko, nakatingin lang sa akin ang namumungay niyang mga mata. May kailangan ka pa. Ngumiti siya. Can you stroke my hair until I fall asleep? Malambing na request niya. Ngumisi naman ako. Nagpapabebe ang mama. Sure. Umupo ako sa may yulunan niya at sinukli ng mga daliri ang buhok niya. Thanks, sweetheart. No problem. Girlfriend mo ko kaya aalagaan kita. Ngumiti siya at namungay lalo ang mga mata. I'm sorry kung medyo matigas ang ulo ko. Hindi lang ako sanay na may nag-aalaga sa akin. Tumaas ang kilay ko. Hindi ka ba inaalagaan noon ni Ma'am Claudia kapag nagkakasakit ka? No. Aniya sabay buntong hininga. Let's not talk about her right now, sweetie. Lalo lang sumasakit ang ulo ko kapag pinag-uusapan siya. Okay. Tugon ko at hinaplos-haplos ang buhok niya. Mukhang hindi nga siya inaalagaan ni Tita Claudia kapag nagkakasakit siya. Hindi na rin ako nagulat dahil makasarili talaga si Tita Claudia. Wala siyang ibang iniisip kundi sarili lang niya. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ayaw na rin sa kanya ni Marcus. Deserve naman niya ang iwan. Ipinikit na ni Marcus ang mga mata. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at stress. Sa trabaho at pati na rin kay Tita Claudia. Pero mas stress siya sa bruhang babae na yun. Hay kawawang Marcus. Naging asawa pa ang isang kriminal. Talagang sasakit ang ulo niya. Nanatili muna ako sa yulunan ni Marcus ng ilang minuto habang hinahaplos ang buhok niya. Maya-maya pa ay payapa na ang bukas ng kanyang mukha at malalim na ang paghinga. Tanda na malalim na ang tulog niya. Dahan-dahan akong tumayo at in-adjust ang lasig ng aircon para hindi siya ginawin. Pagkatapos ay tinuloy ko na ang naiwan kong trabaho. Tinungo ko ang pinto nang may nag-doorbell. Napangiti ako nang makita sa door camera si Marcus. Agad kong binuksan ang pinto. Hi sweetheart. Swabing bati niya sa akin sabay ngiti at hapit sa bewang ko. Mariin niya akong hinalikan sa labi. I'm sorry late na akong nakapunta dito. Pinatulog ko pa si Daisy dahil naglalambing. Ngumiti ako sa kanya. It's okay. Wala namang problema sa akin. Sambit ko at yamakap sa batok niya. Sinarado naman niya ang pinto at nilok habang dinadampi-dampian ako ng halik sa buong mukha. Napapahajijek naman ako. Sobrang lamang niya na akala mo ay hindi nagkasakit kanina. Kumain ka na ba? Tanong ko nang makarating na kami sa living area. Yes. Sinabayan kong kumain kanina si Daisy. How about you? Kumain na rin ako. Pero may pagkain pa dyan kung gusto mo pang kumain. Ngumisi siya. Pero ikaw ang gusto kong kainin. Feel yung saad niya. Nag-init naman ang mukha ko. Ikaw talaga.
May sakit ka na nga lumalandi ka pa. Magaling na ako, sweetie. Talaga lang, ha, hinipo-hipo ko ang noo at leeg niya. Hindi na nga siya mainit at normal na ang temperatura ng katawan niya. Magaling na ako dahil magaling kang mag-alaga. Nakangising saad niya. Binola mo pa ako. Pero dapat nagpahinga ka na lang muna sa bahay niyo kesa pumunta ka pa rito. Ang sabi ko kasi sa kanya kanina ay huwag na siyang pumunta dito sa kondo at magpahinga na lang. Pero pumunta pa rin siya. Hindi ako makakapagpahinga sa bahay dahil naiisip kita. Mas makakapagpahinga ako dito sa tabi mo. Ngumisi ako at kinurot siya sa tiyan. Parang hindi naman pahinga ang gagawin mo dito eh. Tuldok panipik. Napangisi na rin siya sabay pisil sa aking puwitan. I miss you sweetheart. Malambing niyang anet sabay dampi ng halik sa aking labi. Hinawakan ko naman ang dalawa niyang pisngi at gumanti din ng dampang halik. I miss you too kahit buong maghapon na tayong magkasama. You're so clingy talaga, love. Natatawang turan ko. Tumaas ang sulok ng labi niya at nangislap ang mga mata. Did you call me, love? Yes, kinagat niya ang labi at lalo pa akong hinapit sa bewang. Pinapakilig mo naman ako, sweetheart. Bumungisngis ako. Obviously, nagustuhan niya ang bagong tawag ko sa kanya. Yumuko siya at siniil ng halik ang labi ko. Tumugon naman ako. Banayad lang ang halikan namin. Walang pagmamadali at punong-puno ng pagsuyo. I want you, sweetheart. Anas niya sabay hawak sa kamay ko at dinala yun sa harapan ng khaki pants niya. Napakagatlabi ako ng makapa ang matigas na umbok niya doon. Hinimas-himas ko yun at inisil-pisil na ikinaungol niya ng mahina, nagsimula na ring mag-init ang katawan ko at tumitibok na rin ang tay ko. Me too love. I want you. Mahinang sambit ko sa malambing na boses, muling nagsanib ang labi namin. Binuhat niya ako at imbes na umakyat kami sa kwarto ay sa couch niya ako dinala. Mukhang dito niya ako aangkinin. Mahinang ungol ni Niva ang kagatin ko nang marahan ang labi niya. Natawa naman ako at sinipsip ang labi niyang kinagat ko. Katatapos lang namin mag-lunch. Ngayon lang kami nakapag-usap at naglamangan ngayong araw dahil parehas kaming busy kaninang umaga. 2 meeting ang dinaluhan ko kanina habang siya ay naiwan dito sa opisina at sumasagot ng mga tawag at email bukod pa sa iba pa niyang ginagawa. Isa sa hinahangaan ko sa nobya na kahit may relasyon na kami ay hindi siya nagte-take advantage sa trabaho. Ginagampanan pa rin niya ang trabaho niya. Professional siya pagdating sa trabaho. Pero kapag naglamang nornan ako ay binibigyan niya ako ng atensyon. Hindi siya mademo sa atensyon sa akin. Gaya ngayon. Love, masyado nang nagiging malikot ang kamay mo. Baka sa iba na tayo mauwi niyan. May trabaho pa tayo. Tuldok. Natatawang saway niya sa akin. Ngumisi naman ako pero hindi ko inaalis ang kamay kong nasa loob ng palda niya at pinipisil ang puwitan niyang kay lambot. Let's do quickie, sweetheart. Malambing na ungot ko at halikan siya sa leeg. Gustong gusto ko ang amoy niya. Babaeng babae at hindi masakit sa iyong ang perfume niya, idagdag pa ang malambot niyang katawan. Sa tuwing magkadikit kami ng ganito ay mabilis akong naglinet. Automatikong nabubuhay ang kargada ko at gusto siyang angkinan. Not now, love. 10 minutes na lang, oh. Mabibitin lang tayo parehas. Tanggi niya. Bumigat naman ang paghinga ko. But how about this? Tanong ko sabay turo sa harapan ng trouser ko. Tumingin din siya doon at ngumisi sabay dakma at pisil na ikyadaing ko. Magsalsal ka muna sa banyo. Napasingnap ako sa sinabi niya. Pero tumawa lang siya. Minsan talaga ay bulgar siya kung magsalita lalo na kapag nasa gitna kami ng mainit na pagniniig. Pero hindi naman ako not to turn off bagkus ay lalo pa akong nag-ay-init kapag ganun siya magsalita. Awat na ang lambingan. Mamaya na lang after work, love. Trabaho muna. Nakangisi pang turan niya. Lagi mo kong binibitin. Kunwaring reklamo ko. Hey, hindi ko kasalan kung lagi kang nabibitin mo. Ikaw kasi, masyado kang mainit. Ngumisi din ako at hinapit siyang muli sa bewang. It's really your fault, sweetheart. Dahil sa tuwing nasa tabi kita wala akong ibang gustong gawin kundi ang angkinan ka. Kinagat niya ang ibabang labi at yamakap sa batok ko. Parehas lang tayo ng nararamdaman, love. Pero kapag oras ng trabaho, dapat trabaho. Mamaya na tayo mag-bebo time after work.
Kumunat ang noo ko. What's baby time, sweetheart? Curious na tanong ko. Mahina siyang tumawa at ngumisi. Napaghahataan na talaga ang edad mo, love. Naningkit ang mata ko at pinisil ang maliit at matangos niyang ilong. Hayan ka na naman sa edad ko, sweetheart. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko kung ano ang ibig sabihin ng baby time.